mga kababayan. Lumipat tayo doon sa seryosong topic. Ha? Sa seryosong topic, mga bossing, Bato de la Rosa. Ayan. Taas nga yung kamay dyan kung sino yung gustong pag-usapan. Si Bato de la Rosa. Sabi ni Pastor Kibuloy, Mark, binayaran ko ang taga BJMP. Hehehe. Ipahanap kita sa aking angels of death. Naku. Pastor, baka yung angel of death mo, babae ba yan o ano? Baka ma-inlove sa atin yan. Sabi ni, nandito na din po si Marlic. Ang dami nang pumasok sa live natin, mga kababayan. Eden Claire Contreras, seryoso ka ba, Mark Ramos? Mga palangga, lumabas na kayo lahat upang mag-rally na kayo sa labas. At tapos siya nandoon sa Los Angeles. Kayo lang daw po, hindi naman siya kasama yan. Hindi siya kasama. Di ba? Eto na, kay Bato na nga tayo. Bato de la Rosa. Nasa ba yun? Bato. Nako, nadagdagan pa sakit ng ulo ni Bato no? Bato de la Rosa. Reject Solon's obstruction charge in Kibuloy Hunt. Read the law, mga kababayan. So doon sa mga bago pa lang narinig itong balita na ito, mga bossing, no? Bigyan namin kayong background. Sa kalagitnaan po ng paghahanap ni General Torre doon kay Pastor Kibuloy. Kumbaga, nung malapit ng makubkob o isang araw o isa't kalahating araw bago yung sinasabi, no? Pagbigyan na natin yung mga DDS na sumuko. Bago maaresto si Kibuloy, may ginawa itong si Bato de la Rosa na paghihiring-hiringan daw po. Pumunta sila doon mismo sa Kojic compound at pagkatapos, inikutan nilang lahat. Kala mo, mga security, nag-iikot. Ano ba to? Bakit may hukay dito? Natural. Nasa ilalim ng lupa yung hinahagilap sasabihin ng iba, hindi naman sa ilalim ng lupa hinagilap. Panigurado yun, may daanan talaga yun. Umangat. Tapos, diyan ka na lang. Diyan ka na lang magpahuli para mapahiya si Torre na hukay daw ng hukay. Pero ang importante, mga kababayan, nandoon sa loob ng Kojic compound at pihado naman po, kubkub na talaga yan. So ngayon, malapit na yun, isang araw na lang biglang nagpahiring po si Bato de la Rosa. At para naman po, doon sa mga nakapanood, nakita nyo naman, mga bossing, no? Nakita nyo naman, mga kababayan, na kung paano ginawa ni Bato de la Rosa yung kanyang hearing. Pag ako napapansin ko ang napapansin ko mga bossing, kapag si General Torre na ang makikipag-usap o magpapaliwanag, ay nako, kahit sino po doon sa taga Kojic pwedeng i-intercept si General Torre. Tsaka parang medyo mainit ang ulo ni Bato kay General Torre. Ang isa pong pinakamadiin, mga kababayan, na sinabi ni Bato de la Rosa. Kaya po sabi ko, nako, kailangan investigahan ito. Hindi lang si Bato, pati yung dalawang senador na pumunta doon. Si Binoy. Triple B po yan Kayo baka sabihin nyo na naman, kasi yung PDP ginawa nyo, padapa. Baka sabihin nyo naman, Triple B, Bo. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Ibig ko sabihin sa Triple B, Bato, Binoy, at Bungo. Baka kayo naman sabihin nyo, Bo. Wag ganun. Masasaktan niya mga yan. Masasaktan niya mga yan. Asan na ba tayo? Eto na. Basahin natin yung mismong balita. Ang masasabi ko lang is ako'y naaawa dito sa mga congressman. Kasi po yung mga congressman yung mukhang magpapatawag po o magsasabi, mag-obstruction of justice kay Bato. Ang masasabi ko lang is ako'y naaawa dito sa mga congressman na ito dahil nga ang nasa isip na lang nila ay palaging politika. Ayan daw po, mga bossing. Ako po nung pinapanood ko yung kanilang hearing, mga kababayan,
talagang ramdam ko, eh, 'no? Ramdam ko, balikan niyo yung mga live ko, nasa isip ko po, eh, talagang, naku, etong hearing na ito, ang hudyat na malapit na si General Torre doon kay Kibuloy. Kasi po yung pagkakasunod-sunod, mga kababayan, 'no, yung pangalawang pagbalik ng mga kapulisan do'n with 2,000 police, nung sinabing hindi aalis, mananatili sila do'n kahit 30 days, aba, bigla pong nabuo yung ano tawag do'n, Mimol-malware, biglang nabuo yung Mimol-malware, mga kababayan. Sabi ko, naku, mukhang nandito talaga kasi hindi naman 'to mga, aasta ng mga ganito kung wala si Kibuloy diyan, eh. Dun po nahalata sila ng sobra. Tapos nung kumbaga tumataas yung level, mga kababayan, tumataas yung level ng mga pumupunta o yung mga ano, si Inday Sara pa nga, 'di ba, pumunta pa diyan. Tapos ang sabi, tingin ko, naku po, pati yata si VP Sara posibleng madamay dito. Kasi sabi ano, si Kibuloy tingin ko wala na dito sa Davao. Pero nasa na daw, nasa langit. Sabi ko, tinegi na kaya si Kibuloy kaya napunta na ng langit? Just Vincent, kinakapkapan pa nila ang mga pulis bago pumasok. Lahat po 'yan, 'no? Lahat po 'yan. So yung nag-hearing na, sabi ko, nako, malapit na talaga ito. Ramdam ng sambayan ng Pilipino ho 'yun, 'no? Malapit na ito. Kaya nagpa-hearing 'yan, kaya umattend diyan, pumunta diyan sa COGIC compound, baka akala nila 'pag nakita ni General Torre ang kanilang presensya, hihinto na sa paghuhukay, hihinto na sa paghahagilap. Pinakamadiin na sinabi ni Bato de la Rosa na tumatak ho sa isip ko, mga kababayan, na talagang sabi ko, confirmed nasa loob 'tong si Kibuloy. Yung sinabi niya ho, sinabi niya, "Nick, alam mo ang nakikita ko sa iyo, wala ka ng pupuntahan, 'no?" Kumbaga gusto niyang sabihin kay General Torre, wala ka na, Kumbaga naghahanap ka na lang ng lusot mo para masabing hindi ka nagkamali, para masabi, 'no, na kumbaga tama ang ginagawa mo. Sabi po, mga bossing ni Bato, ang gawin mo, Nick, umalis ka na muna diyan. Umalis muna kayo. Wala na, losing end na kayo. Wala na, as in dead end na kayo. Umalis muna kayo. Pagka meron na kayong bagong update, saka kayo, bumalik. Ayan. Mga bossing, lagi ko sinasabi sa vlog ko, simula po nung hearing na yon. Kung sinunod po ni General Torre si Bato de la Rosa, umalis, miski 15 minutes lang po, sasabayan na yun, bubuntutan na po yun. Lika na, ilabas na si Kibuloy. Tapos na po ang problema nila, mga kababayan. So ngayon, pwede na silang sabihin nila, sige, napagtanto namin, makikipag-cooperate na kami. Sige, halughugin nyo na yung buong KOJC. Wala na po doon si Kibuloy. Kaya pwede na. Asa na ba ito? Sabi ni Bato, naawa daw siya sa namumulitika. Di ba sila yung namumulitika? Yung umpisahan po natin doon sa kanyang ano tawag doon? Doon sa kanyang PDEA leak ho, mga kababayan. Halata niyo po ba 'yon? Pag may nabanggit na pangalan, patawag. Tapos yung mga pangalan na pinapatawag, unti-unti po, no, na naglalader kay First Lady Lisa Marcos. Tapos ano po yung ebidensya nila doon? Yun lang pong Xerox copy. Dahil may Xerox daw po nung may puncher daw po, mga kababayan. Dahil may puncher lang daw po, mga kababayan. Basahin pa natin to, Nagtataka ako bakit kami ni Presidente Duterte, Vice President Sara Duterte at saka ako ay kailangan pang imbestigahan ng obstruction of justice dahil nga naramdaman yung kilos ninyo. 'Di ba, Sir Tony? Naramdaman yung kilos ninyo
naramdaman yung timing ninyo. Watching from California, James Saito TV, shoutout sa iyo, sir. Sabi ni Divine Quezon, alam ni na Bato na nandiyan si Kibuloy at malapit ng masukol kaya nag-hearing kuno tas nakikiusap na itigil ang operasyon nila Torre kaya halata si Bato at go, wag kami. Mag-congressman kaya ako. Hindi ho. Hindi tayo pwede doon, no? Hindi ako lawyer, sabi ni Bato. Sila, baka mga lawyer sila. Pero basahin sana nila ano yung provision ng Republic Act about the obstruction of justice. Tignan sana nila kung anong laman nun at pwede ba akong iugnay doon. Baka pwede po. No? Kasi nung nasa hearing, di ba, Senator Bato, di ba hindi mo alam yung pagkakaiba ng warrant of arrest? Tsaka yung arrest warrant. Di ba? Hindi mo alam yan. Sabi ni Nick, sir, kapag yung isa, para sa gamit yun. Tapos yung warrant of arrest naman, para sa tao yun. Okay. I agree. Para hindi mahalata ho.